naman po tayo mga kababayan dito naman po sa interview ng DZMM Teleradyo. Dito po mga kababayan kay political analysis Ronald Llamas patungkol po mga kababayan dito po sa issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasi sabi po dito, SC siding with the House on BP Duterte impeachment along shot. Ayon po dito kay Sir Ronald Llamas. So ngayon ito play po natin. Attorney Ronald. Magandang hapon, Maan at Sandro. Correction lang, hindi tayo attorney. Ay, naligay ay attorney. Sorry po. Sir Baka Ronald. De Campanilla. Attorney De Campanilla. Sir Ronald, kasi sa Senado parang mas magagaling pa yata yung hindi abogado kahapon. May mga nakita tayong... Tama, totoo. Alam nyo ba mga kababayan, eto di ba sinasabi nung iba, hindi, huwag kayo makinig dyan kasi hindi naman abogado yan. Pero mga kababayan, may isang senaryo na nangyari na kung saan mayroon pong nagdebate, isang abogado at hindi po abogado, ibig sabihin private citizen dito po sa ating bansa mga kababayan. Ngayon, yung abogado sinupalpal at napahiya doon po sa pribadong tao. Pero inyo nagdebate yon mga kababayan about po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ngayon mga kababayan, yung abogado na yon nung hindi kinaya sa debate yung isang private citizen, ad hominem attack na yung ginawa nung abogado na yon. Alam kong kilala ninyo kung sino yon. Senador hindi daw tayo political analyst, advocate lang. Sabi ko, napakagandang compliment naman na yun. Tinawag tayong advocate at hindi naman tayo nagpapanggap na political analyst. Ito na nga, Sir Ronald, yung archival. Yung tinutukoy dito ni Sir Ronald Llamas, siguro yun ay si Cayetano. Kasi si Cayetano mga kababayan, ang tumitira sa kanya. Nito nga kaso ng impeachment, ano pong inyong saloobin? Well, nakakalungkot pero expected naman na gagawin niya ng Senado. Biro mo, apat na buwan nilang dinelay ang impeachment dahil sa salitang forthwith. Tapos ngayon ang kanilang agenda immediately kahit ilang araw lang, pwede sanang hinintay yung motion for reconsideration na sagutin ng Supreme Court ilang araw lang, no? At hindi pa nila pinayagan. Tapos 5 buwan dinelay nila. Tama. Until magkaroon ng SONA. So medyo masyado namang suspicious yung kanilang strategiya, di ba? Huwag naman masyadong garapal. Konti lang. No? Dahil gustong marinig ng mamamayan, ano ba talaga yung nangyari? No? Sabi nga ni former Chief Justice Panganiban, bakit ang bilis? Ilang araw lang, isinulat yung almost 100 pages, pinag-usapan ng mga justices, dineliberate, tapos dinesisyonan. Habang yung buong Supreme Court ay walang pasok. Parang suspicious naman yon. Tsaka mga kababayan, isipin nyo, yung salita na lang na forthwith, nung na-transmit ng Kamara sa Senado, yung article of impeachment, yung salita na lang na forthwith, anong ginawa nila? Sinunod ba nila yung sinasabi sa saligang batas? Hindi. Hindi po nila sinunod. Ano ginawa nila? Saglip na mag-convene po sila bilang impeachment court agad-agad, dinilay po nila mga kababayan ng ilang buwan. Gaano katagal nun? Ilang buwan, umabot pa ata ng 5 buwan mga kababayan bago umusad ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang ending, itinago lang din. Ibig sabihin, hindi na nga inaksyonan, itinago lang din mga kababayan ito pong impeachment ni Vice President. Kasi nga, kung sa totoo lang, kung merong rule sa Senado na pwedeng i-dismiss yan, baka i-dismiss na po ng mga yan. No? Kaya bakit nagmamadali sila habang dinelay nila na napakatagal? Ayun nga, Sir Ronald, bukod dyan, ang tanong din ng iba, bakit po sa tingin nyo parang nag-step back? Kasi kung pagbabasihan din natin yung mga naging pahayag ng mga senador, talagang mukhang desidido silang i-dismiss. Pero bakit sa tingin nyo nagkaroon ng step back at ginawang in-archive na lang siya? Well, katulad nung naalala mo, yung dating proposal na i-dismiss nung June 1, June 2, ang sabi ni Senator Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cayetano, ang sabi niya ay i-remand na lang. Ang sabi ni Senator Coco Pimentel, ni Senator Risa Ontiveros, no, na ang ibig sabihin ng remand is dismiss din. Ngayon naman, soften yung blow ng kanilang dismissal. Ang tawag nila archive. Sabi nga ni Senator Tito Soto na medyo nag-shine kahapon. Ang sabi niya, ganun din ang ibig sabihin yan. Inilibing nyo lang na walang lapida. Di ba? Parang inilibing nyo, patay na, pero hindi nyo nilagyan ng monumento. Parang ganun yung ginawa nyo. Ang gusto nila, mas-soften yung blow. Mas-soften yung blow. Kasi biruin nyo mga kababayan ang gusto mangyari dito nung 19 senator,
palabasin lang sa mga kababayan Pilipino po natin ay tinatago lang yung impeachment. Pero kung ikaw talaga malawak yung pangunawa mo, alam mo na kung ano yung pupuntahan nung ginawa nung 19 senator na bumoto na itago yung impeachment, mga kababayan. Kasi parang sinabi na rin nung 19 senator na yon na wala namang halaga yan. Kaya much better na itago na lang yan. Pero ang totoo talaga, mga kababayan, na meaningful nun, talagang patay na yung impeachment. Iba una sa limot, mga kababayan, sa madalit salita. Yun po yun. Kaya nga marami po ang nag-react nung ginawa ng Senado na i-archive yung impeachment na yan, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Na hindi nila dinismiss. Dahil sobrang pagmamadali eh. Sobrang pagmamadali. Yun na rin po ang tanong, bakit tila parang nagmamadali sila ngayon, pero yung nakasaad dun sa konstitusyon na forthwith na dapat mag-convene sila bilang isang impeachment court ay hindi nila ginawa? Well, Kaya alam nga. mo silang pagbotohan yan dati pa. Doon nagsimula yung forthwith eh. Doon nagsimula yung remand. Doon nagsimula yung possibility ng dismissal kahit wala sa ating konstitusyon at kahit sa rules ng Senado. At di ba? hinintay nila na makapaglabas ng mabilis na desisyon ng Supreme Court. Kaya kung ikaw ay isang outsider looking inside, parang nakakapagtaka. Ito ba ay conspiracy? Ito ba ay isang plot? Sana hindi naman. Pero dahil sa flow of events, parang ganun ang direksyon eh. Tapos ngayon, minamadali nila, ilang araw lang naman ang kailangan para sagutin ng Supreme Court yung motion for reconsideration. Tapos inilibing nila itong impeachment sa pangalan ng archive. Tingin ko, ayaw nilang malagay sa spot na damn if you do, damn if you don't. Oo. Kaya, ibig sabihin, totoo. pag dismiss kasi ng Senado, magagalit sa kanila yung mga anti-Duterte, magagalit sa kanila yung pro-accountability, pro-impeachment. Pag tinanggap naman nila, hindi nila dinismiss, magagalit naman sa kanila yung 7 na pro-Duterte senator at yung mga aliado nito. So ayaw nilang pumunta sa ganung klaseng sitwasyon. Kaya parang hinintay na lang nila yung desisyon ng Supreme Court. No? Kaya kung maririnig nyo yung mga speech ng mga senador kapon, puro konstitusyon yung kanilang in-invoke. No? Kahit yung desisyon ay napakalayo sa Supreme Court sa konstitusyon natin. Sabi nga, So ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Atty. Claire Castro na nagtatago lang eto mga senator judge, mga kababayan, sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kasi alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ganito yan eh. Kung ang ginawa ng mga senator judge i-dismiss nila agad-agad, ano po, kahit wala pang desisyon ng Korte Suprema, or nagdesisyon ang senator, mga kababayan, ang Senate, na itago, mga kababayan, itong impeachment ni Vice President Sara Duterte, talagang titirahin sila, mga kababayan, ng napakarami sa mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon, para nga naman, mga kababayan, kahit papaano hindi mabigat yung tama sa kanila ng galit ng mamamayang Pilipino, lagi nilang ginagamit yung salita na sinusunod nila at sinusuportahan nila yung desisyon ng Korte Suprema. Para nga naman kahit papaano hati yung galit ng mamamayang Pilipino. Galit ang taong bayan sa Korte Suprema at galit ang taong bayan dito sa Senado. Kasi kung ang Senado lang ang magdidesisyon, sasaluhin nila lahat ng buong buo yung galit ng taong bayan. Kasi marami po talaga sa mga kababayan Pilipino po natin ang pabor na matuloy itong impeachment trial na ito kaysa dun sa mga hindi pabor. ni former Justice Ascuna, hindi lang inamend yung konstitusyon, hindi lang dinerail yung konstitusyon, ginawa pa siyang retroactive. Hindi, ang malinaw kasi ang batas ay dapat prospective kahit binago mo. So Tama. bakit ginawang retroactive? Kaya parang kakutsaba yung Senado sa ganung klaseng proyekto. No, nakakapangamba dahil pinapahina niya yung ating mga institusyon. Pinapahina niya yung institusyon ng Senado, pinapahina niya yung institusyon ng ating Supreme Court. Kaya ang backlash nito sa atin ay yung disenchantment ng mamamayan. Lalo na yung kabataan, yung kanilang disillusionment sa ating mga institusyon. Na sanang lang ay nasagip kung sinunod nila yung ating konstitusyon. Hindi nila binago. Ito, Sir Ronald. Sandro, ikaw ba? Maan, Oo. no? Tatlo kasi yung nalabag dito eh. No? Una ay yung Kongreso as a co-equal branch ay parang sinagasaan nila. Ikalawa, Totoo. yung konstitusyon na hindi pwedeng baguhin kahit ng Supreme Court ay binago nila at ginawa nilang retroactive. At ikatlo, yung accountability ng mga impeachable officials ay ginawa nilang halos imposible in the future. Ang gumawa niyan, yung Supreme Court, na they themselves are impeachable. Kaya clearly, may conflict of interest. Bakit mo babaguhin yung rules ng impeachment para maging almost impossible? Ikaw mismo, impeachable person. Totoo. Hindi maganda. Kasi ang ginawa, mga kababayan, sa totoo lang ng mga hurado dyan sa Supreme Court, gumawa sila ng isang bagay na maisasalba nila yung mga sarili po nila, na makikinabang sila, mga kababayan. Tapos ang pinakamasakla pa dito, kung makikita ninyo, mga kababayan, yung naging proseso ng Senado at yung naging proseso ng Supreme Court, mga kababayan, hindi po talaga katanggap-tanggap yan. Kasi nga naman, paano na lang sa darating na hinaharap? Paano na lang kung may isang impeachable official, mga kababayan, na kailangan papanagutin? So mahihirapan na
na mapapanagot itong impeachable official na ito dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema. Sila mismo ang gumawa ng batas, sila din mismo mga kababayan ang sumagasa dun sa batas. At ang pinakamasakla pa dito, ang tanong ng mamamayang Pilipino, nasaan yung separation of power ng Senado? Diba? Nasaan yung separation of power na sinasabi ng Senado mga kababayan? Ay buti pa nga ang Kamara. Kahit papaano, talagang masasabi natin na Kamara ng mamamayang Pilipino. Ang Senado, parang ang nangyari dito, ang Senado naging tagapagtanggulang ni Sara Duterte at ng pamilyang Duterte. Ganda. Diba? Eto, Sir Ronald, umasa ka pa ba sa isang mirakulo sa pagre-reverse ng ruling, halimbawa, ng Korte Suprema? Well, may maliit na possibility, pero maliit na lang dahil hindi naman, very rare na yung Supreme Court nire-reverse na yung kanyang sarili. At mas lalong rare, hindi pa ako nakakita, na yung Supreme Court na bumoto ng unanimously ay i-reverse yung kanilang desisyon. Pero syempre, umaasa pa rin tayo para naman na masagip yung ating mga institusyon. Kung hindi, may mga grupo ngayon na nagpaplano ng people's impeachment. Tatay! Dadalhin nila sa kalsada yung impeachment. Yan ang mahirap mga kababayan. Ang pagkakaalam ko, parang malaking rally yan. Malakihang rally yan mga kababayan. Yan yung pagkakaalam ko na etong paparating na rally mga kababayan, malakihang rally po yan na nananawagan na matuloy etong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. At saka ito mga kababayan bakit ba yung mga senador nag-aalala kayo na sumalang sa impeachment trial etong si Vice President Sara Duterte? Eto nga mismong si Sara na nagsasabi na gusto niyang idepensa yung sarili po niya. Mismong si Sara Duterte na nga nagsasabi na kailangan matuloy yung impeachment mga kababayan. So bakit masyadong protective yung mga senator? Diba ako nagtatanong lang naman. Di po tayo nag-aakusa, nagtatanong lamang naman po tayo. Bakit masyado po kayong protective? Yan po yung nararamdaman at nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin. Diyan po sa ating Senate mga kababayan. Kaya nga hindi natin maiiwasan kung bakit ang panawagan ng sambayan ng Pilipino i-abolish na lang ang Senado. Doon nila ilalabas yung mga ebidensya, yung mga katibayan. Doon nila ilalabas yung COA report sa Notice of Disallowance sa Office of the Vice President at saka DepEd. Doon nila ilalabas yung testimony nila sa Cañas na ngayon ay witness sa ICC. Ilalabas nila yung kanyang ebidensya na tinawag niyang reyna ng tokhang si Vice President Sara Duterte. Tama. Doon nila ilalabas itong mga bank accounts ni Vice President Sara na sabi ni former Senator Trillanes ay daan-daang milyon ang laman galing sa mga drug lords, bogo lords, etc. Pwede itong buksan ng bagong ombudsman. So maraming ebidensya yung hindi lumabas sa formal na impeachment ng Senado, ang pwede nilang ilabas sa People's Impeachment, sa People's Tribunal. So dadalhin mo ngayon sa higher court, the Court of Public Opinion. Ito na usapin na ito. Dahil makasaysayan ito na papayagan ba natin yung ganitong klaseng gawi na yung pinaka-powerful, sa pinaka-powerful na leader ng ating bansa ay makakatakas sa proseso ng impeachment. At ang nagmuha niyan ay mismo yung mga senador na dapat sila yung pinaka-nangunguna dito sa usapin ng accountability. Totoo. Ayaw din nila maging accountable dahil sila mismo ay nakakasuhan o napagbibintangan ng mga bilyon-bilyong insertions. Baka pinoprotektahan din nila yung kanilang sarili. O yan, maraming salamat, Sir Ronald Llamas, political. Saka mga kababayan, pag malaki kasi yung pakinabang talaga, kahit mali na, pipilitin mo pa rin pipilitin mo pa rin pagtakpan. Ganun lang naman kasimple. Kung malaki nagiging kapakinabangan, kahit mali na mga kababayan, pipilitin pa rin pagtakpan. At saka, isipin nyo kung may matinding ambisyon yung isang senator at gusto maging presidente, talagang kakailanganin yan ng maraming suporta mula sa Mindanao. At alam naman natin na yung iba sa mga lugar dyan sa Mindanao, talagang Duterte pa rin yung sinusuportahan mga kababayan. So ngayon, yun yung tinatarget mga kababayan siguro nung isang senator, kaya ganito na lamang katindi yung pagsuporta nila na wag ma-impeach di umano etong si Vice President Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, maliwanag naman yung paliwanag dito ni Political Analysis, Sir Ronald Ali Llamas, nang dahil po sa ginawa ng Korte Suprema, nang dahil sa ginawa ng Senado, sa hinaharap kapag merong isang impeachable official mga kababayan ang nasasalang sa ganitong klase ng issue, pwede mga kababayan na hindi po mapapanagot yan. Kasi nga, kita nyo naman yung naging resulta ng ginawang desisyon ng Korte Suprema. Parang sinasabi nila na inosente itong si Sara Duterte kahit alam naman mismo ng mamamayang Pilipino na hindi. Diba mga kababayan, yan yung pinakamasakit sa taong bayan. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa topic na yan na tinalakay po natin. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.